Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga motor ngayon na masasabi nating hindi talaga naluluma kahit luma na. Wala iba kundi yung mga retro classic motorcycle. Kahit nga po luma yung mga datingan nila, bagong bago pa rin para sa paningin ng iba. Meron nga dito sa amin Gen Z daw siya. Pero mukhang antigo yung pagmumukha niya. Noong nilabas nga po dito sa Pilipinas ang Yamaha PG1, talagang sari-sari yung mga naging reaksyon ng tao. Yung iba sobrang natuwa talaga. Samantalang yung mga walang pera, puro reklamo sila. Classic, di ba? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, nung lumapag nga po sa Pilipinas ang Yamaha PG1, marami talaga ang nagsabing overpriced daw. Para daw kasi sa isang 115cc na motor, napakamahal daw niya. Yun nga po yung hindi talaga maintindihan ng iba, napakamahal daw niya. Pero para naman doon sa mga taong may malalim na alam pagdating sa mga retro classic na motor, sakto lang naman daw yung presyo niya, worth it naman daw. Pero yung mga tao nga po na hindi pa rin talaga kumbinsido, maghahanap na lang daw sila ng alternatibo. Maghahanap sila ng murang motor na mukhang tinubuan ng tumor. Hindi, joke lang. Yung ibang tao kasi sobrang selan kakapili, napunta sa bungi. I mean, imbis na good item, napunta dun sa, alam nyo na. O, yan ingo pag sa pagsulti, baho, kunong, duga. Pero sa ngayon nga po, mukhang may alternative choice na rin talaga sila. Hindi man eksaktong ganun, pero pwede na rin pang ganun. Sapagkat available na nga po dito sa Pilipinas, itong motor na ito. Opo, yung motor na yan, nandito na po sa atin. At ang nakakamangha pa doon, napakamura niya. I mean, kung ikukumpara yung presyo niya doon sa Yamaha PG1, parang kalahati. Kalahati ba? O, basta. Bubo ako sa mati. Yes po, ang motor na ito ay kalahati po ng presyo doon sa Yamaha PG1. Kaya masasabi talaga natin na mura siya. Oo, mura to. Pero kung itatanong mo naman kapag nakabili ka ba ng motor na ito, hindi ka ba magmumura? Ang sagot dyan, di bumili ka para malaman mo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong labas na Monarch Cub 110 na mayroong 113.4 cubic cm engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.7 horsepower, 8,000 RPM, 9 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa ibang lahi na nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 97 km/h. Pero dahil nandito na siya sa Pilipinas, panigurado aabot na ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 47 kilometers per liter. So yung tangke nga po niya, typical na tangke lang talaga ng mga 110cc na motor. Pero syempre may magrereklamo na naman dyan. Maliit daw kasi yung tangke niya, sabi ng mga walang motor. Ang sukat ng niyang gulong 2.50/17 sa harap at 2.75/70 naman sa likuran. At hindi nga po ito naka-tubeless, naka-tube type po siya kasi naka-rim type po yung gulong niya. Pero sa ibang bansa nga po, may mga version sila or may mga variant sila na naka-mags. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at syempre drum brake pa din po sa likuran. At kung itatanong niya naman kung may ABS ba ang motor na ito, syempre naman, wala. Para sa akin, sa sitwasyon niya, hindi niya kailangan ng ABS. Basta marunong ka lang magtansya ng preno niya, pwede naman. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 750mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 86 kg. So malinaw na napakagaan nga po ng motor na ito. Sa bagay, kita din naman sa itsura niya. Alangan naman tumimbang ng 200 kg yan. Kaya madali lang talaga i-maniobra ang motor na ito. Siguro pagdating sa mga singit-singit hindi ka na mahihirapan. At kapag nasangkot ka naman sa road rage, pwede mo siyang buhatin. Hampas mo sa kaway mo. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, yung pinaka headlight niya, naka-LED or naka-projector. Tapos yung signal light naman niya, naka-bulb type. O diba? Modern na, classic pa. At pagdating naman po dito sa kanyang taillight, medyo may pagkakawig siya dun sa Honda Dream.
pati na rin yung kanyang grab bar. Hawig lang naman. Ang kanyang gauge panel, ginamitan na po nila ito ng digital. Yung sa ibang bansa kasi naka-analog pa, kaya okay na rin talaga. Pero syempre ito po ay disusi pa din, hindi po siya nakakilis. Mahirap naman maghanap ng kilis dito sa motor na ito na yung presyo niya pangmasa. At pati nga po yung hinahanap ng mga taong walang pambili, meron pa din po siya. May kickstart po ito. Meron din po siyang push start. O diba? Panalong panalo talaga. At ito nga po ang malupit, sapagkat present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa may harapan. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At pagdating naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 48,000 pesos. Na kung ikukumpara nga po natin doon sa Yamaha PG1, kalahati po yung presyo niya. Pero halos kapares lang po ng makina. Kaya para doon sa mga tao naghahanap ng alternatibo, ito na yun. Pero kung nagrereklamo ka pa din kasi namamahalan ka, pisting giatay ka na talaga. At sa ngayon nga po, available na po ito sa mga Skygo branch. Sa linya nga po ng mga underbone or retro underbone, retro classic underbone, isa na po ang motor na ito sa pinakamura. Kaya kung sa tingin mo pasok dito yung budget mo, pwede mo i-consider ang motor na ito. Pero syempre lagi mo tatandaan, pera mo yan at ikaw din naman ang gagamit niyan. Kung ano talaga yung motor na napupusuan mo, doon ka na. Mahirap naman kasi bumili ka ng motor na ito tapos pag hindi mo nagustuhan, sisihin mo ako. Aba patay tayo dyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mo sa baba. Okay, bye.